Good morning, guys. Sa lahat at bawat isa sa inyo, good morning. This is Aplen Edwin Pangilinan. The topic for today is about 5 fingers of multi-level marketing. So, pinakamahalaga talaga na makita mo ngayon kung paano mo talaga gagawin ang negosyo. Dahil ang negosyo, once na pumasok dito, malamang wala ka pang alam. So, right now, tuturuan po namin kayo kung paano nyo matututunan yung tinatawag nating 5 fingers of MLM. Number 1, the first topic is about the prospecting. So pagka ikaw ginawa mo yung negosyo nito, unang mong aalamin yung mga prospect mo dahil dyan magsisimula yung mga payin mo. So paano ang gagawin mo? Unang mong gawin, syempre mag-create ka ng prospect list. At least 100 to 200 na tao na mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, huwag kang mamimili, basta isulat mo lang. At ang mga prospect list na ito, from time to time, ito yung mga i-updates mo. Bakit? Syempre, pag may nakasalubong kang mga kaibigan, syempre isulat mo. Hindi mo man siya makausap at that time, malamang pagka naisulat mo, later on maiset mo sila. Tama? Para siyang cascades. Kung papaanong kuha ka ng kuha lang doon sa mga prospect list mo, yun yung mga tao na i-appointment mo every day. So that's prospecting. Number 2, inviting. Syempre, pagka ikaw na prospect, hindi mo ito mapipresentan pagka hindi mo in-invite. Kaya lang, marami yung mga pagkakataon na pagka ito ini-invite mo, nagkakaroon ng pagkakamali o yung misalign ng konti. Konting-konti lang naman. Bakit? Hindi nila nagagawa yung tamang proseso ng pag-invite. Tama? Unang sistema kung paano mag-invite. Number 1, create a KISS system invitation. Paano yun? Keep it short and simple. Simple lang po. Pagka po tayo ay nag-imbita, the only thing na pwede natin gawin is mag-imbita. Marami po mga distributor na pagka ginawa yung pag-imbita, ang ginagawa po nila nag-present. Siyempre, as usual, pagka ikaw nagsisimula pa lang, malamang wala ka pang alam sa negosyo. So, kung wala kang alam sa negosyo at ikay nag-present na, malamang ang taong kakausapin mo ma-disappoint o baka hindi niya magustuhan yung negosyo. So, all you need to do is invite. Create a creative script. Pagka naman ang ginagawa mo is Facebook o kaya ikaw ay nag-o-online. Bakit? Ang tao na iimbitahin mo, pagka nakakita ng opportunity, katulad din po natin pare-pareho yan, na pagka nakakita ng magandang opportunity na sinasabi natin sa kanila, malamang pagbigyan tayo. That's inviting. Then, after mo ma-invite, the number 3, ano yung pangatlo? Siyempre, prepresenta na rin. Nagkakamali ang maraming mga distributors about presentation. Sabi nila, kinakailangan magaling kang magsalita, kinakailangan is talagang kumukumpas yung kamay mo pagka ikaw nag-present. For me, mga tips na gusto ko ibigay sa iyo, pagka ikay magpe-present, before the proper presentation, before the marketing plan, all you need to do is kuhanin mo muna yung form. Oops, try mo na ano yung form. F stand for family. Makipagkwentuhan ka muna sa kanya about sa family. Baka kasi yung pamilya niya, may mga pagkakataon na may mga karamdaman, makakuha ka man lang na idea kung paano mo i-endorse yung negosyo. Number 2, O, stand occupation. Ano yun? Para malaman mo na ang kausap mo ay kung may trabaho, kung walang trabaho, at kung masaya pa sa kasalukuyan niyang trabaho. Tama? Importante yun. Then number 3, ano yung R? Recreation. Ano ba ang hilig ng taong kausap mo? Tama? Bakit kinakailangan doon? Yes, matching po yan. Pagka ikaw, ang hilig mo ay ganito, malamang, at ang makakasama mo ay ganito, malamang magkasundo kayo. Then M, that's message. Doon na papasok yung message mo. And ang message, mag-i-start yan sa tinatawag nating mind setting. Importante na bago mo lamnan ang isang timba, dapat malinis. Marami yung mapinipresenta natin na marumi yung iniisip natin. What do I mean? Yung tinatawag natin maraming negative. Importante nila na maunawaan na ang negosyong ipipresent ay para sa kanila. Importante din nila maunawaan na pagka sila ay pipresenta natin, kinakailangan naka-open yung mind nila. Why? Sabi nga natin, ang isang bagay na maganda, kahit anong ganda, pag nakasarado ang isip, malamang walang pumasok. Tama? So, mind setting. For me, mind setting sa isang presentation, nasa 30% yan. Parang magtatanim ka ng gulay, magtatanim ka ng buto na kinakailangan, bago mo tamnan ng buto, kinakailangan man lang ay bungkalin mo. Tama? Then after that, presentan mo. Tip, dapat i-hit mo kung ano yung kailangan ng kausap mo. Paano yun? Hindi ba nag-form ka? Hindi ba nalaman mo kung paano niya makukuha
yung pangangailangan ng Global, pangangailangan niya sa Global, doon i-hit mo. Kung kailangan niya produkto, bakit may sakit ang pamilya niya, i-hit mo doon sa tinatawag nating produkto. Kung nakita mo na may problema siya sa trabaho, i-hit mo. Saan? Doon sa tinatawag nating negosyo. Tama? Then storytelling. Bakit? Marami naman yung mga tao na naging successful na katulad nila. May kausap kang housewife, maraming naging successful na housewife. May kausap kang empleyado, maraming mga nakausap tayo at na maraming naging successful na katulad nila empleyado. Kung siya'y negosyante, napakaraming negosyante na gumagawa ng ating negosyo. Tama ba? Gumamit lang ng mga mabababaw, pero maliwanag na salita. Hindi pagandahan ng salita. Ang presentation ay paunawaan lang ng ating ipinipresent. Natuto po ba? That's presentation. Then, pang-apat is closing. Tama? Ang closing, papaano mo ba i-share sa kanila yung isang napakagandang negosyo na mauunawaan nila? Tama? Share the reason. Siyempre, lahat tayo nag-join dito, meron tayong mga kadahilanan. Tama po ba? Okay, may kadahilanan ako, may kadahilanan ka, at may kadahilanan yung lahat ng mga tao na gumagawa ng negosyo. So, ibig sabihin, ang importante lang sa closing is maunawaan niya kung bakit niya dapat gawin ang negosyo. At maunawaan niya sa pamamagitan ng pagsasabi mo rin ng dahilan mo doon sa pagkaka-join mo. Ipakita mo yung vision mo. Ano yung nakita mo doon sa negosyo kaya mo ginawa? Ipakita mo yung future niya. Bakit? Yung future niya, yun yung importante maramdaman niya at makita niya kahit hindi pa nasa kanya. Ipakita mo kung ano ang meron. Yung bawat isa sa kanila, after nilang gawin yung negosyo. That's it. Ipakita mo kung ano ang meron sa Global. At ang Global ay magiging solusyon yung sa lahat ng kulang sa buhay niya. That's it. Na-close mo na. Then after that, follow up. Tama? Ang follow up, maging consistent ka lang. Tama? Pagkatapos, inspire mo lang sila. Pagkatapos, magkwento ka lang palagi ng mga updates sa Global. Gamitin mo din yung kulit system. Ano yung kulit system? Yung palagi mo siyang tinetext, palagi mo siyang sinasabihan about sa business natin. Then lastly, invite mo ulit siya sa another event. Again, this is Upline Edwin Pangilinan. Bye-bye!